Hey guys, welcome back. Hoopers, Samurai, whatever. Ano man ang pangalan ng channel ko. Anyway, today, performance review ko sa Morant 1 Halloween colorway. So, before ko nga pala muna ibigay yung opinion ko sa shoes na to, shoutout ko lang si Yaro Arts ng Sneaker Custom. So, ito yung mga socials niya. So, pag gusto niyo siyang kontakin and gusto niyo magpa custom na sapatos ninyo na one of one, kontakin nyo lang siya. And sobrang daling kausap, napakabait. Then pag nagpa-custom kayo ng sapatos, sobrang solid. So ito nga pala yung pinaka-custom kong sapatos. It's a Jordan 1 na Valorant team. So, ito yung gawa niya. So, ako lahat namili ng design, kung anong ilalagay, anong gagawin. Then, pero yung ibang part siya na nag-design nun kasi may mga part na kailangan siya yung masunod para maganda yung kalabasan ng project. So, ayun. Even yung back ng shoes is pinaganda niya, kinostom niya. So yeah, Yaro Arts. Thank you again sir sa custom na shoes. Next time ulit. So ayun, Morant 1 Halloween colorway. So as you can see, green na sa unang tingin kala mo Grinch na Kobe kasi yung shoe itself na design ng sapatos parang low yung style ng kay Kobe na, di ba, mga low cut yung sapatos ni Kobe. Then kaya sa unang tingin ka mapagkakamalan mong Grinch, lalo kung hindi ka familiar sa Grinch. Pero mapapansin mo na ibang-iba siya dahil sa ibang color niya. Sa ano ba to? Ano bang kulay to? Dark green? No, hindi ko alam eh. Then, yung pangatlo niyang kulay is cacao brown yata yun. Basta brown. Then, a little bit na touch ng red. So, traction is pure rubber. So, maganda yung traction. Kung i-grade ko siya ng 1 to 10 is about 8. Pero, surprisingly, hindi siya squeaky na sapatos. Or, siguro kasi yung nilaruan ko kanina kasi, hindi siya hardwood. Parang kakaiba kasi yung flooring niya, parang goma yung flooring nung nilaruan ko kanina. So, hindi ko sure kung anong klaseng flooring yun. So, hindi ako dun yung usual na naglalaro kaya hindi ko pa siya na-try sa hardwood. Then, pero maganda yung traction niya kahit hindi squeaky doon sa court na yun. So, maybe dusty lang yung court. Hindi ko alam. Traction, about 8. Or siguro pwede pang 9 kung sa hardwood ko to na try. Then, lace, maganda yung lace niya. Hindi siya mukhang mumurahing lace. Yan. So, hindi siya natatanggal kahit single knot lang yung gawin ninyo. Una ako sisipod kasi ako. Yan, kahit single knot lang, hindi siya natatanggal. So, nung tinry ko siya, nung sinuot ko siya, isang beses lang ako nag-lace. Naglaro ako, tinry ko tumakbo ng as much as I can. Hindi siya natanggal kahit isang beses. And ayun,
hindi ako na problemahan sa lace niya. Then, paddings, around sa ankle, makapal. So, I think mga 9 about sa padding niya ng ibabaw ng ankle. And yung cushion niya, matigas to nung una kong tinry nung hindi ko pa siya nagagamit. So, pag ginamit ko siya ng ginamit, gaganda pa lalo yung cushion niya. Sa una lang matigas, parang sa motor or sa kahit na sasakyan, parang itong sapatos nito, kailangan nyo pang i-break in. Para the more na ginagamit niyo siya pang basketball, the more na magiging komportable kayo dito. Then, kanina, nung umpisa, nung hindi pa ako naglalaro, merong nagbabother sa akin sa around dito, sa ibabaw ng paa, na parang matigas. Pero eventually, nawala din siya. So, ang comfort niya, siguro mga 8. I can claim the comfort about it. So, yun. Then, yung cushion, mga 9 nga. Then, yung heel, pag ganun yung korte niya, parang paano. So, I suggest kung hindi kayo gumagamit ng mga ankle brace or about, true to size yung ano yung size ng paa talaga. Kasi pag suot nyo siya, maganda yung hapit niya sa paa. Pero yung itsura niya, pag suot nyo, pag nasa sa paa nyo, parang ang laki niya tignan, parang ang haba niya dito kasi pa-wide yung design ng sapatos. So, hindi pa ganyan. Pag suot nyo na siya, parang nakabuka siya. So, mapapansin nyo, pag suot nyo, parang ang laki ng paa nyo or ang laki ng sapatos. Kaya, kasi ako prefer ko, parang nakakapit kasi na ganun. Pero yung kanya hindi. Pa-wide siya. So, kung balak nyo mag-jam run, mas maganda siguro kung true to size kayo. Unless kung gumagamit kayo ng supporter sa paa, then mag-put lang kayo ng 0.5 para mas komportable kayo. Then, ganyan, sa heel, hindi naman siya parang matatanggal kahit na palobo yung pagkakahulma niya. Kasi inisipin mo, di ba? Palobo, parang yung sakok mo lalabas sa sapatos. Hindi naman. So, yun. Sa una, medyo matigas pa yung niya, yung pag i-flex mo yung pao, lalo pag tumatakbo ka. Sa una lang naman, pero eventually, the more nyo na ginagamit ng sapatos na to, the more na gaganda yung performance niya. Sa umpisa, medyo matigas lahat ng part niya. Nung umpisa, nung kakasuot ko pa lang, parang nababothered ako kasi parang may matigas or what. Pero nung naglalaro na ako, hindi ko na siya napapansin. So, okay siya. And then, design, very much look like ng mga sapatos ni Kobe. Pero syempre, hindi naman kinaya lahat. And yung swoosh niya, first time ko lang makakita na swoosh na connected. So, maybe ayun yung piniling design ni Gia para maiba naman yung swoosh kasi every Nike athlete, as much as possible, unique yung swoosh no nila, na signature shoes nila. So, yun. Para sa akin, yung sapatos, I can use this pang basketball and casual. Kasi mahilig ako sa mga nagpa-pop na kulay, lalo pag casual. So, kasi gusto ko yung sapatos ko kahit na ginagamit ko sa casual is pansinin. So, for me, it's a win-win itong sapatos na to, both pang basketball and pang forma. So, yun. Siguro kung iniksiyan pa sana nila ng konti yung lace, mas maigi. Kasi medyo agaw pansin yung lace pagka
pagka suot mo na eh. Kasi nga, or siguro kung makakahanap kayo ng lace na same color nito, mas maganda siguro siya ipamodel. So, para mag-complement do sa shoes lalo. And yung price nga pala nito, 13,200 yen. Pero nakuha ko siya resale na kasi hindi ako sinuwerte makakuha sa Nike. So, ayun. For 13,200 yen, kung makakuha kayo, swerte kayo. Pero sold out na. Then, siguro kung may matsambahan kayo sa mga store na meron pa na iwan na stock, i-grab nyo na kasi maganda yung ano niya. Maganda yung performance niya sa pang-basketball din. Maganda rin siya pang-bomber. Or, marami na kasing color to eh. Meron netong red and blue, pero parang hindi ko gusto yung kulay niya. Kaya, depende na lang din sa color na gusto nyo kung mapapang-forma niyo siya. So, yun. Dito nga pala sa likod, number 12, jersey number ni Moran. Then, mga kamay ba to? Mga zombie hand yata yung mga yan, yung black. So, again, designed for Halloween shoes. Then, dito, may nakasulat dyan na start from scratch. So, ayun. Yung logo nga pala ni Ja Morant, very similar sa logo ni Kobe. Pero, pag tinignan nyo maigi, it's Ja. It says Ja, I think. Oh, JA. So, yun. Pero yung design, yung logo naman ni Kobe, the other way around yata nung pagkaka ng logo niya. So, yun. So, ayun lang. Traction, 8, maybe 9. Pag sa hardwood ko na siya na-try. Paddings, 9. Sobrang sulit ng mga paddings na nito. Parang sa ibabaw ng ankle. Then cushion, I can give a 9 sa cushion. Kasi sa umpisa lang talaga matigas, pero the more talaga na gamitin niyo siya, the more na lalambot, the more na magiging komportable kayo sa sapatos na to. So, the best ko naman sinabi. Basta yun. And then, ang plus pa yung mas maganda dito, nakatahi yung may mga part na nakatahi. So, kahit matagal na yung sapatos, hindi siya masisira. I think pinag-isipan talaga gawin yung sapatos na to. So, kahit matagal nyo siyang ipang basketball, tatagal siya sa inyo maybe 4, 5, 6, 7 years straight na gamitin nyo. So, sulit kayo dito sa Ja Morant 1. So, yun lang. And yun lang. Then, see you next na shoe performance review. Sana makahanap ako ng Zion Williamson 3 or maybe maglalabas pa naman ng bagong colorway yun. So,